So, good evening. I-explain ko lang to, no, yung ating diagram for the 15 minutes cleaning. So, ito yung power on. So, it has to be line 1 and line 2. So, ito bumubuo ng 24 volts DC kasi 24 volts yung control natin, no? So, sa line 1, i-on natin yan. So, it will become normally closed. Di ba? Dadaloy dito yung kuryente. And it is normally closed din dito dahil ito ay stop. Ito ay parang power system on. And then, ito yung parang start niya sa push button 15 minutes. Right? So, dito, naka-close siya. No? Dadaan siya rito kasi yung contact ng timer 3 is normally closed. And then, ito naman ay limit switch right ay normally closed din. No? NC. Then, ito ay contact ng reverse, no? Reverse. Ito, reverse. R. Ginawa ko, rev ko na lang, no? So, it has to be reverse. And then, energizing forward coil. So, pag na-energize yan, maglalatch dito. Ibig sabihin, pag dumalo yung kuryente rito, tatama rin siya rito. As long as may energize yun, magko-close yan. So, anong impact nun? Kahit wala na to, no? Kasi isang beses mo lang pipindutin, may kuryente pa rin. And as long as may kuryente to, itong coil na F, hanapin mo yung ibang F, ito ay mag-o-open kasi habang nakabukas yung forward, dapat sarado yung reverse. So, ang tawag doon ay interlock. So, mag-o-open yan. Hanapin pa natin yung ibang F. So, yung isang F ay ito, di ba? So, ito ay normally close, ito ay open. So, magko-close tong ganito, dadalo yung kuryente para mag-forward. Ito, magnetic coil relay sa forward, no? Doon sa electrical wiring na yon. So, 24 volts din. So, tumatakbo ngayon yung forward. At paano tumatakbo yun? Kasi ito ay control circuit. Ginawa ko rin yung power circuit. Ayan, makikita mo, power circuit. So, paano nangyayari yon? Ganito, no? Power circuit. Dalawa lang naman yung line, di ba? Line 1, ito yung 24 volts. Tsaka line 2, which is 0 volts, no? So, nung dumaloy sa line 1, ito yan, no? So, positive, ayan. So, pag na-energize yung magnetic coil relay na forward, ito yan, no? Ito, MF. Yan, no? MF. No? So, yung MF, ito yun. Dito, MF. Lagyan na nga natin dito. MF, yan. So, may mga contact kasi yan, no? Tignan mo. MF, ayan. Magnetic relay coil forward. Magnetic relay coil forward. Partner, laging magka-partner yon, no? Ito yung linya, kinat lang natin, no? Ito yung contact. So, dumalo yung kuryente na forward dito, pumunta sa coil ng motor, tapos pabalik sa line 2, which completes the circuit. So, umaandar yon, umaandar, habang naka-energize yung F na coil. So, paano hihinto? Yan, sa forward. Hihinto lang yan sa dalawang paraan. Isa is yung pag naubos na yung timer, which is 15, no? 15 minutes, yun ang nilagay natin. At kung ito, yung left limit switch right, no? Lagay ko nga to para maintindihan. Drawing naman to sa kadino. Limit switch right. Ibig sabihin, pag dumating na siya dun sa pinakahangganan na kanan, tatamaan niya to. Tatamaan niya tong limit switch right. At pag tinamaan niya to, mag-open. So, pag nag-open to, maakat yung energy dito sa coil, tapos dito rin sa contact. At lahat ng contact na nasasangkot or involved. So, eto, dating nag-close kanina, yung forward, di ba? Mag-open ngayon. Di ba? Mamamatay. Ngayon, nung namatay siya kasi naabot niya yung kanan, may tinamaan din siya, no? Yung ito, limit switch right. Ang ginawa natin ay nilagay natin dito sa yung proximity switch or yung electromechanical switch. Pag tinamaan doon sa pinakadulo na kanan, magko-close yun. Pag nag-close yun, dadalo yung kuryente kanina mula sa line 1 papunta sa limit switch right kasi nilagyan natin siya ng circuit dito na naka sa reverse. Ito, di ba? Reverse. Right? So ngayon, babalik yung motor. Bakit? Itong reverse kasi, maglalatch siya rito na normally open, di ba? Naka-normally open siya latch. At hanapin mo lahat ng R na contact. So, eto, mag-open siya, di ba? Pag nag-open siya, wala akong chance na mag-forward. Eto naman, magko-close. Dati nang close to. So, ibig sabihin, yung kuryente, dadaloy from the source here. This is normally close, and then magko-close yung reverse. Pabalik ngayon, no? Kasi i-energize yan yung
magnetic relay ng reverse. So, papabalik siya mula sa kanan na direction, papuntang left. Paano nangyari yan? Kasi, itong MR na to, may mga contact yan. Di ba? Kasi ito control circuit lang eh. Ang tinatawag natin na contact ay normally open, tsaka normally closed. Dito sa ating circuit ng kuryente ng motor ay puro normally open na naman kasi on off lang naman natin yan, di ba? So ang mangyayari dito ay dito, no? Dahil wala namang chance na energize yung forward, no? Kasi dito mag-open eh, di ba? So walang chance. So dito siya wala ring chance kasi naka-associate siya dun sa coil. So eto wala na to, invalid na. Dun sa reverse, pag na-energize tong tong MF na reverse, eto MR, ibig sabihin magnetic coil for reverse, ang mangyari diyan, eto eksakto ko na lang yung sulat para hindi malito. There is yung hard wire na parang magnetic contactor, M reverse. Dalawa kasi lagi niyan, line 1, line 2 minimum, no? Kung ikaw ay nasa 3-phase, 3 or 4 kung may ground, no? So mangyari diyan, nung nagkaroon ng na energize, ito rin naman 'yun eh, 'di ba? Ito yung linya na dalawa. 24 volts tsaka ito, itong 0 volts. Yung 24 volts, kung titingnan mo, dahil ito naman ay invalid no, hindi naman gumagana to. Ito na lang, no? Nung na-energize yung 24 volts, tingnan mo yung linya, ito, no? Etong linya na to, meron tayong jump dito na sa line 1, nakita mo, line 1, ito line 1, ayan, no? Sundan mo yan, ang ine-energize niya is ito, yung line 2 ng kabila, which means binago mo yung direction ng kuryente. At pag binago mo yung direction ng daloy ng kuryente sa DC, no? Pag ni-reverse mo, yung flow, magre-reverse din yung direction. So ito, 'di ba? Yung line 1 na 24 volts tumawid doon. Nung tumawid dito, eto nag-close to eh, 'di ba? Kasi may MR tayo, magnetic relay coil ng reverse. Ito 'yan, 'di ba? Reverse. Pag na-energize to, yung contact ay apektado. And when I say contact, ito 'yon, no, sa hardwire. So magko-close yung dalawan to, magko-close. Pag nag-close to, ang unang nabigyan ng kuryente mula sa positive ay tumalon dito kasi dito naman to, no? Invalid, ibig sabihin hindi na to, dysfunctional na to dahil naka-interlock. So, eto tatawid to, yung line 1, doon sa linya na line 2, which is pa-reverse nga. So, pag gumanto yan, tingnan mo, susundan mo yan, ayan, di ba? Sa, eto, yan. So, itong line 2 niya, yun ang nauna, no? So, magre-reverse. Tapos, babalik eto naman, pabalik doon, yan. So, ang may kuryente lang ay eto, yan. Babalik dito sa, yan. Okay, yung line 1, yun ang naging line 2. Yung line 2, yun ang naging line 1. So, nag-reverse doon, no? Okay? Hope it helps.